Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? Kamusta kayong lahat? Gagawa na naman tayo ng maiinit na reaction video, no? Na-miss ko kayong lahat. Halos 2 to 3 months akong nawala dito sa social media. At ngayon, magbabalik tayo mga kapenyo. 40 days kasi kaming nagbakasyon sa Pilipinas at talaga sinulit ko yung aking bakasyon, no? Doon sa probinsya nga ng aking asawa. At dito mga kapenyo, no, pag-usapan natin etong ang downfall nga raw kuno ng Team Payaman, na kung saan na-interview nga sila neto ni B. Cortez, na kilala naman natin na asawa ni Kong TV. At dito mga kapenyo, no, sinagot ni Juniboy at ni Boss King kung bakit nga sila maghihiwa-hiwalay. Hindi pa naman totally 100% sure, pero eto na yung nakikita nila, no, sa ano nila, no, sa mangyayari. Kasi pare-parehas na rin naman talaga silang may mga asawa, at ganun pa man, mahirap din talaga minsan yung sama-sama. So minsan kasi nagkakakitaan kayo ng mga butas, even though na hindi naman sila siguro nag-aaway, pero syempre nandun pa rin talaga yung dadating yung panahon na magkakahiwa-hiwalay kayo. At kamakailan lamang mga kapenyo, na balitaan nga natin lahat, di ba? Etong si Juniboy at si Boss King nagpo-promote na rin ng mga sugal. Even though na hindi sila naglalagay ng link sa kanilang comment section, pero alam naman natin lahat, sugal is sugal, no? Kahit pa balibalik na rin natin yung panahon. So dito nga, nung napanood ko nga yun at nabalitaan ko yun, nagtaka ako bakit nga pinayagan ni Kong TV etong si Boss King at etong si Juniboy. Dahil alam naman natin na etong si Kong TV talagang pag gumawa ng content to at talagang pag nag-isip to, talagang solid, no? Kikita ka talaga ng pera, kumbaga matindi pag sinabing Kong TV. Dahil alam naman natin, idolo natin to noong mga panahon nila, Roger Racker, Eman Menedes, yan, Kong TV, at yung iba-iba pang mga nakasama nila nung araw, talagang idolo, no? Inidolo, naging icon sa atin mga Pilipino, etong Kong TV o Team Payaman. Pero ngayon, nakakalungkot na balita, mawawala na nga, no, ang Team Payaman siguro baka madalang na lang sila magsama-sama, no? Kumbaga less na, hindi na katulad nitong mga past few years na talagang lagi sila magkakasama. Tara, pakinggan natin itong sasabihin nga ni Juniboy. Nangyari lang siguro sa amin yan kapag parehas kami nasa sitwasyon. Kunyari si King, lilipat na ng ibang bahay, ako lilipat ako ibang bahay. Tangina, saan tayo lilipat? Anong gagawin natin? Saan gagawin namin? No? Mga ganong klase lang. Pagpares. Pero kung parang magkaiba naman na ano. Ay hindi, actually kahit magkaiba si kuya mag-stay dito, lumapit ako sa kanya. Miyak pa ako kay kuya. Ayokong umalis. Iyakit kasi talaga to si Juni. Totoo yung sinasabi ni Bien. Ngayon to, naalis kayo ngayon to? Depende kung kung kaya pa namin mag-stay dito. Basta pag maluwag. So ayan mga kapenyo, kita nyo naman, tinanong sila ni Kong TV, ngayong taon aalis kayo, ngayong taon dito. Pero sinabi ni Juni, depende, no? Kumbaga parang ibig niya sabihin hanggat kaya pa ng budget, no? Kasi talagang sa totoo lang, milyon-milyon yung mga views ng mga to, no? Nung mga panahon nila, nung kalakasan talaga nila, grabe yung mga views nito. Sa ngayon ata, sa napapansin ko, parang si Kong TV na lang yung mga may million views. Pero kung mapapansin nyo dito kila Juniboy mga kapenyo, no? Ayan, no? Wala na, medyo mahina na, hundreds na lang yung mga nakukuha nila na views. Sa 4.88 million subscriber ni Juni, medyo humina na talaga. Even though si Boss King, tignan natin kay Boss King, even though kay Boss King sobrang hina na rin. Ayan, no, may 185k na lang siya, 129k, yan, 180, 300. So para sa kanila mga kapenyo, mahina na yan. Pero kung sa atin na mga small YouTuber lang, syempre malaki yan, no? Pero syempre doon sa mga tao na talagang habang nagkakapera ka kasi, o habang tumataas yung expenses mo, talagang dumadagdag yung obligasyon mo. So kung meron ka mga views na ganito lang siguro, talagang napakahina na nito para sa kanila. Luwag ang buhay. Bakit naman hindi? Madali lang naman. Pero kung siyempre, kita nyo na, mga kapenyo, narinig nyo naman siguro sinabi ni Juni, kung makakaluwag-luwag sa buhay, bakit hindi? No? So it means, mga kapenyo, nararamdaman na nila yung pagbaba, no, ng kanilang mga subscriber. Even though na may pondo na sila,
sa kanilang mga followers, sa kanilang mga fans, nandun pa rin kasi mga kapenyo minsan yung dumadaan tayo sa matinding pagsubok. Hindi naman lahat ng tao perfecto, hindi naman lahat ng tao nasa taas ka lagi. Minsan bumabaliktad din yan. So dapat ready ka pag dumating na yung mga panahon na yon. Tansin mo rin, may mga anak ka na eh. 'Di ba? Alam ka namang ayun pa, plus pa yun, mga anak. natin dyan, tapos bahala na lang tayo sa Yun, kung anong natin. Ganun lang. Basta pag maluwag, mag-i-stay. Pag alanganin, hanap tayo ng mura-mura na malapit lang dito. Ayan mga kapenyo kita nyo, napaka-humble talaga nitong Team Payaman. Tingnan nyo, kahit si Juni umaamin siya, no? Hindi niya kailangan magyabang sa mga tao, no? Na, magbibigay ako GCash, hindi niya kailangan ganun. Dito nakikita ko talaga sobrang humble nito ni Juni. Nakita nyo, sinabi niya yung totoo na kung kaya, mag-i-stay, pero kung wala talaga, hanap na lang tayo na medyo mura-mura. So ibig sabihin, napakataas siguro ng renta nila dito sa compound. Kasi ang laki talaga ng kinuha nila, ilang apat ata kung di ako nagkakamali na talagang malalaki. Ganon siguro. Kung aalis kami dito, yung malapit lang dito. Ako kasi dito na ako nakatira eh. Wala na akong choice. Desisyon na nila yan. Kung pag umalis sila, di watak-watak. Pag nagstay sila, di hindi. Ganun lang. Yun. So, yan nakakita nyo rin mga kapenyo, sinagot din ni Kong TV na pag umalis sila, watak-watak, pero kung mag-stay sila, dito pa rin. At sinabi rin ni Kong na dito na ako nakatira. So, it means, baka nabili na nila etong ang isang unit dito sa compound at kila Juni naman umuupa sila. Naman yun eh. Ito sagot ko naman. Gagawin ang lahat para makapagsama-sama pero kung wala ng choice, wala ng choice. Ganun talaga. Minsan talaga. ang mga padre di pamilya kailangan pumili niya ng sa mga tough choices. Yes. Kahit masakit sa puso, kahit umiiyak kami gabi-gabi. Wala choice, pero syempre gagawin namin ang lahat para hindi tayo mag-iwalay. Kasi iba si Kong kasi di ba, hindi pa tayo naalis na nakaraan, umiyak na eh. Umiyak na. So talagang mararamdaman talaga nila yan yung kalungkutan. Kasi puta sa tagal nila nagsama-sama, ewan ko lang. Hindi lang basta kapatid o bayaw, parang barkada na talaga, best friend, solid, ganon. Parang ganon na yung samahan nila eh. So talagang, kaya hindi rin maiwasan siguro ni Kong TV na maiyak din siya. Lumalakad na mag-isa, no? Alam nyo kasi yan, alam mo si Kong, ganyan yan. Hindi yan magpapakita sa inyo ng kahinaan niya na parang wala akong paki sa inyo. Pero deep inside, yan ang kinaka-stress niya. Tapos naramdam mo siya, paano? Lalabas dito, yung parang malapit na tayo umalis. Lalabas yun, nakayuko, tapos di nagsasalita. Ganun lang, no? Tapos sasabihin niya, ikaw naman, sabi ko, wala tayong magagawa. Pero ay daw yung niya, no? Talagang nangingilid. Umalis nga lang daw tayo, isang linggo yata, Boracay lang tayo, wala siyang kasama, umiiyak. Hindi, kagandaan sa kanya. Siguro talaga sa totoo lang si Kong TV, no, malungkutin. Kasi kung hindi, alam niyo yun, nakikita natin sa mga vlog ni Kong, halos lagi siyang maraming kasama sa bahay, no? Nandyan lahat ng mga Team Payaman, nandyan lahat ng mga tropa niya. Even do nung magkalibin partner na sila ni B. Cortez, talagang nakikita ko na laging may mga kasama tong si Kong, no, sa kanya mga vlog. So siguro si Kong TV yung malungkutin na tao. Yata mo, na-build up niya lahat ng tao dyan, nagagamit niya sa video. Kasi parang nung parang medyo natatanggap niya na napaalis kami. Kailangan ko nang gamitin yung mga tao ditong iba pa. Yun na yung lagi niyang kasama. So, ang sagot nyo, hindi talaga. Gagawin ng lahat basta para magsama-sama hanggang tumanda. Pero pag nakita nyo aming wala na. Hindi namin kinaya. Pero kung yan mga kapengyo kita nyo, honest lang tong mga to, no? Kahit si Boss King, sinabi nga niya, kung makikita nyo kaming wala na, talagang wala na. So, eto na siguro, no, yung sa mga next episode nito ni Kong TV na mapapanood natin, baka hindi na natin makita, no? Etong sila Juni Boy at Boss King. Siguro kung may makakasama man si Kong, yung mga editor na lang niya, yung mga mananatili sa bahay niya. tanongin nyo kami, ayaw namin mag-iwalay. Dami lang gastos. Pag natapos yung bahay, tapos na eh. Kaya yung pinansin. Yan kita nyo mga kapenyo sinasabi nga dito ni Kong TV, ang dami lang daw talagang gastos. No, kung matapos ang bahay, tapos na. So siguro, ito sarili kong opinion mga kapenyo siguro rent to own, no, itong kinuha na bahay nila Kong TV. So parang sinasabi nga ni Kong dito, pag matapos na yung bahay, tapos na. Kumbaga matutulungan niya na itong si Juni tsaka si Boss King. Testing ko. Pero anong iniba? Sa mag-asawa tayo, same lang ba o may iniba Parehas ba? lang. Wala nang pinagkaiba.
Kung ano yung gastos ko. Kung ano yung gastos mo, minsan gastos ko. Kapal mo. Na real talk ni Kong TV rito si Bia. Kung ano yung gastos ko. Kung ano yung gastos mo, gastos ko pa rin po. Pero syempre bilang asawa, bilang padre di pamilya, minsan talaga ganon, tutulong din talaga ang asawa. Ganon naman talaga in reality. Lahat tayo tumatanda, lahat tayo mag-aasawa. Yung mga binata dyan, napakaswerte. Enjoyin nyo yung pagkabinata nyo dahil dadating yung panahon gaya nito. Ito na lang example mga kapenyo. Team Payaman, napakatagal nagsama, pero ngayon parang 50-50 na baka magkahiwa-hiwalay nga. Nakakalungkot man para sa ating mga fans. Lalo pa kaya sila mga kapenyo. Sila nga nalulungkot talaga no. Kahit din ako, nalulungkot ako sa kanilang pagsubok na pinagdadaanan ngayon. Pero syempre lahat ng pagsubok mga kapenyo dumadaan yan. Lilipas din yan. Ang importante, wag lang tayong bibitaw. So yeah mga kapenyo, hanggang dito na lang. Kung meron pa kayong mga gusto ipa-reaction video, comment nyo lang down below at babasahin ko yan. Maraming salamat mga kapenyo at kita-kita na tayo sa mga susunod kong reaction videos.